I'm sorry, miss, the lady said. Nah, it's okay. She is really a gorgeous lady. Paalis na sana ako sa stage but this girl suddenly tripped on me. Mabuti na lang wala siyang dalang inumin dahil kung hindi, baka basa na ako ngayon. I'm really sorry. Here is my card. Just call me when you need anything. Nagmamadali kasi ako eh. Mauna na ako. Mabilis siyang umalis without looking back. Tiningnan ko yung card na binigay niya. Fumiya Ocampo Tanaka, a licensed doctor. Nilagay ko na lang ang card niya sa pitaka ko. About Lance, how the heck? Bakit ito ginagawa sa akin? Nagkataon lang ba? Pero sigurado ko kilala niya ako. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang bumababa ako. Alam ko unfair ang mundo, pero hindi ka alam ganito pala ka-unfair. At saka ano namang gagawin nila sa akin? Pero tingnan natin ang mga posibleng epekto. Magagamit ko tong pagkakataon para makausap siya tungkol sa annulment papers namin. Tama. Mabilis ako naglakad pababa. Kailangan namin pumunta sa mesang assigned sa amin at mga nagbid. Kukunin na lang kami roon. Unti-unti nang kinukuha mga babae at hindi nagtagal, ako na lang ang natira doon. Where the heck is Lance? May anino ako nakita at alam ko sa kanya yon. Mabilis akong nagyuko at nagtipa sa cellphone ko. Thunder, where are you? I'm gonna kill you. I hate you, Thunder. I texted Thunder up until now. Wala pa rin akong natanggap na reply maski isa. Parang pinagsisihan ko tuloy na pumunta rito. It's been a while, said by the voice. Dahan-dahan akong tumingin sa mukha niya and I am amazed. He looks more handsome now. Ang kanyang buhok ng ilang hiblay tumatabon sa mukha niya. He looks young. Tila hindi tumatanda ang isang to. Nakatoksido siya at nasa bulsang dalawang kamay. Ang cool niyang tingnan. Cut yourself out, Farah. Hey, it's been a while. Tugon ko sabay ngiti sa kanya. He laid his hand on me. Nagdalawang isip ako kung kukunin ba ka ba o hindi. Ngunit napagdesisyonan kong hawakan na lamang. Shall we? Mabilis akong tumango at pumunta kami na sasakyan niya. Nang makasakay na kami, nanatili lang akong nakatingin sa kanya. Hindi ako tumitingin sa kanya. How's life? Nauutal niyang sabi. Napangisi ako. The great Lance just stammered in front of me. Wow, that's new. It was good. Tugon ko. Di ako dumagdag pa na namang sasabihin pa. About your illness. Pinatigil ko kagad siya. Ayokong pag-usapan ang partingin ng buhay ko. Sa ngayon, mangyaring wag banggitin ito. Matigas kong saad. Mabilis siyang tumahimik sa sinabi ko. You've changed. Saad niya ulit, kaya humalakak ako. Gulat siyang napatingin dahil sa inasta ko. Nah, I don't. I just upgraded myself years ago. I cannot be the same girl who did everything for her blind husband. Ngumisi ako habang nakatingin sa kanya. I cannot be the same girl na magmamakaawa para piliin. Ang lakas ng kapit ko sa bag ko dahil pinipigilan ko ang galit. Kapag naalala ko ang pinagdaanan ko, para lang sa kanya, ang tanga ko pa talaga noon. I am sorry. Tumawa ulit ako. Nah, it's okay. Don't mind it. Ang tanga ko lang pala talaga noon, no? Kaya palang dali mo ako nauto noon kasi nga, ang tanga-tanga ko. Napatingin ako sa may kamay niyang hawak na manibela. Puting-puti ito. Pinipigilan niya ang kanyang galit o sakit. Hindi ko alam kasi wala rin naman akong pakialam sa kanya. Napagod na ako kakaintindi sa kanya. I miss you. Napatawa ako ng malakas sa sinabi niya. He misses me? Saang banda? Na, you don't miss me. Namimiss mo lang ang ideya na ako'y nagmamakaawa para sa iyong atensyon. Tama? Alam mong hindi na ako tulad ng babae. Taon na nakalipas, Lance. Ang babaeng humihingi ng tawad sa iyo. Ang babaeng kailangan pang magmakaawa para lang piliin mo siya. At ang ending, you still left her. Ngumiti ako na mapait nang maalala ko ang nangyari noon. She was suicidal. Ako lang ang turing na kaibigan niya. Noong mga panahong yon, at ikaw meron kang isang tao, may nanay ka. Napatawa sa sinabi niya. Mabilis tumulo ang luha sa mata ko pero mabilis ko tong pinunasan. Alam mo, may leukemia ako. I told you the truth that day pero pinili mo pa rin siya. Alam mo, nung pinagtrabaho mo ako kahit may sakit ako, inintindi kita noon kasi galit ka sa akin at nasaktan kita. Pero ang sakit mo pa talagang gumanti, no? Pinaramdam mo sa akin na wala lang akong halaga sa'yo. Pinaramdam mo sa akin na kahit mamatay pa ako, ay wala kang pairam. Pero inintindi kita because I was a fool, I was stupid. Mabilis kong saad habang nakangiti, ngunit may mga luhang tumutulo sa mata ko.
Ang mga salitang iyon matagal ko nang gustong marinig. Ilang taon na nakakalipas. Feels nothing. Alam ko kapag marinig ko ang mga salitang yan, unti-unting mawawala ang sakit na nararamdaman ko noon. Pero bakit ngayon? Your hate, late Lance. Your sorry means nothing to me now. Mahina akong saad. Do you have someone now? Tumaas ang kilay ko dahil dito. Ano sa tingin mo? Saad ko. I need you. Mabilis ako napatingin sa kanya at natawa na malakas. Sabay pumalakpak. You need me? Ano, ngayong okay na ako? Ngayong wala na akong sakit? Nung kailangan kita, saan ka? Iniwan mo ako para sa ibang babae habang nagmamakaawa ko sa pangangalaga mo? Iniwan mo ako para sa kanya, Lance, hindi mo ba alam? Sinubukan ko ring magpakamatay. I was really depressed of how my life worked those days. Kasi may leukemia ako. At parang ayoko nang mabuhay noon. Nalungkot ako nung tratuhin mo kung parang kasambahay. Nung nandun ako humihingi ng tawad. Ang dami ng luhang tumulog galing sa mga mata ko kapag naalala ko ang pangyayaring yon. Nag-vibrate ang phone ko. Lumabas ang pangalan ni Jake. Napakagandang timing. Mabilis kong pinunasan ang mga luha ko at gumisi. Hello, love? I told you quit calling me that endearment. It's disgusting. Napatawa ko na mahina sa naging tugon niya. He is my friend. I met him in Australia and we instantly clicked. He's a Filipino-Australian kaya marunong siya magsalita ng Tagalog pero bakla siya. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo? Guess what? Tumingin ako kay Lance and I smirked. Oh Mo, he's beside you? Tumango ako and I smiled sweetly. You're right, baby boo. How's your day? Or how's your week, by the way? I made my voice really sweet. Shit. Napatingin ako sa kanya. Anong problema ng taong to? Anyway, I need to go, love. I love you. Ingat ka, okay? Mwah! Dahan-dahan kong binaba ang tawag at tumingin kay Lance. Yes? May sinabi ka kanina? Tanong ko. Wala. Mabilis niyang saad. Pagkatapos noon, hindi na nga siya nagsalita pa. Hindi na rin ako nagtanong pa. I really don't care about his feelings. Gusto ko lang matapos na to kasi gusto ko nang umuwi at magpahinga. I will discuss later about the annulment. Have a seat. Ihihila sana niya ako ng upuan, ngunit mabilis akong lumapit at humila ng upuan para sa sarili ko. Napatingin siya sa akin at malungkot na napatingin. I am no longer the weak girl he once knew. Okay, what do you want to order? Tanong niya na makaupo na. Umiling-iling ako. Nilagay ko ang kamay ko sa lamesa at nagsimulang magsalita tungkol sa pakay ko. I'm here to talk about something. Straight to the point, I want an annulment. Saad ko habang nakatitig sa mga mata niya. Nagulat siya sa sinabi ko pero hindi naglaon, dahan-dahan ngumisi. You cannot run from me, Farah. Ako naman ngayon ang nagulat sa pahayag niya. Hindi ako nagpadala. Gusto ko ng annulment, Lance. Ano pa bang gusto mo sa akin? Di mo ako pinansin nung kailangan ko ng tulong mo. Iniwan mo ako at may pinili ka. Dahan-dahang tumulong luha sa mga mata ko, ngunit mabilis ko tong pinunasan. Kapag naalala ko pa rin talaga ang pangyayaring yon, hindi ko mapigilang mapaiyak. I was begging pero mas pinili pa rin niyang iba despite of what happened. Nakikipaglaban ako kay kamatayan. Nakikipaglaban ako sa cancer pero wala siya para sa akin. I was the one comforting myself. Tumingin siya sa akin at napakalungkot ng kanyang mga mata. Ngumiti siya sa akin ng malungkot. I learned my lessons the hard way kaya hindi ako nagpapadala pa sa kanya. I want an annulment. I can't believe it. After so many years, hindi ko akalain sa ganitong pangyayari kami ulit magkakausap. Hindi ko mabibigay ang gusto mo, Farah. Manghingi ka ng iba, wag lang yan dahil hindi ko ibibigay sa'yo yan. He seriously stated. Napailing-iling ako. How dare him? Ano pa bang gusto mo sa akin, ha? Sinaktan mo na ako. Tinapon mo kung parang basura lang, Lance. Why? Nagsisisi ka ba nang iniwan mo noon nandito na ulit sa harapan mo? And she is doing well? Babalik ka na naman para sirain siya, ganun ba? I can't help it. I raised my voice at him. Unti-unting nagsitingin na ng mga customers sa amin, and Lance seems taken aback of my tone. I will never apologize. He deserves it. Yes, nagsisi ako. Mabilis niya saad. Napatawa ko na mahina. I want you in my life again, Farah. I want to own you again. Pumalakpak ako dahil sa kanyang sinabi. The audacity of this man. Ano bang tingin niya sa akin? Come on, Lance, quit playing with me. Hindi mo ako mauuto pa. Saad ko. Tumitig siya sa akin.
Hindi ko alam kung anong laman ng kanyang utak. Di na rin ako nagsalita pa. Okay, I will give you what you want. Napataas ang kilay ko sa sinabi niya. In one condition? Mabilis ng dugtong sa sinabi niya. Like what I thought, hindi bibigay ka agad ng lalaking to ng walang kapalit. What is it? Sabihin mo na para matayos tayo dito. Mabilis kong saad. Gusto ko na talagang matapos to. I don't wanna see him again. Bumalik ka sa bahay. Let's live together for 2 months while we are processing our annulment. Is he serious? Gulat na gulat ako sa sinabi niya. Hindi ko talaga alam kung anong gusto niya sa buhay. No way! Hindi ako babalik sa buhay na yon, Lance. Over my dead body. Napakaraming alaala ng bahay na yon. Masaya at masakit. Ayokong muling maisip ang nakaraan ko sa bahay na yan. Then you cannot have what you want. That's my condition, Farah. Take it or leave it. Ngumisi siya sa kanyang sinabi. This person is so heartless. Hindi ko akalaing pinakasalan ko ang lalaking ito. Mabilis akong tumayo. Tandaan mo to, Lance. Ang pagpapakasal sa'yo, ang pinakamalaking pagkakamali ko. Ngunit itatama ko to ngayon. Kailangan mo lang pumirma sa mga papel na yon. Yan ang kabayaran mo sa lahat ng kasalanan mo sa akin. Galit kong saad, ngunit nanatili lang siyang nakatitig sa akin na para bang wala siyang pakialam sa nakikita ko. He is still the same? Aalis na sana ako, ngunit mabilis niyang hinawakan ng kamay ko at may inilagay doon. Hindi ko to tiningnan. Mabilis sinablot ang mga kamay ko at naglakad papaalis. Pumara ako ng taxi at sumakay without looking back. Hindi na ako babalik sa pamamahay na yon. Hindi na. Tiningnan ko ang hawak ng kamay ko. It's his business card. Nakasulat to ng kanyang numero. Umiling-iling ako at nilagay ito sa bag nang dumating na ako sa bahay. Mabilis akong pumasok sa isang kwarto. There I saw someone. Sleeping. Lumapit ako at tinilikan siya sa kanyang noo. Mommy, I miss you po. Mommy, saan ka po galing? I miss you. Malungkot akong tumingin sa batang nasa higaan. He is already 7 years old at may oxygen na nakakapit sa ilong. At a young age, he is already battling with cancer. What an unfortunate kid. He is not my child. After ko magkaroon ng transplant, a bone marrow transplant to be exact, hindi na ako pwede magkaanak. I became infertile. All the treatments and radiations ang side effects niyan, infertility. Nakita ko ang batang ito at iniwan siya ng kanyang ina. I let him in at pinagamot and I'm hoping na katulad ko, kaya niya ring malagpasan ang pagsubok na to. May pinuntahan lang ako, baby. Where's Nurse Claudine, by the way? Tanong ko sa kanya at marang hinaplos ang ulo niya. He looks so fragile. Takot na takot ako dahil any minute from now, kaya siyang kunin sa akin ng itaas. I don't know that to happen. This kid is my strength. Siya ang tanging rason kaya gusto ko magtrabaho or gumising man lang sa umaga. He made me live again. I miss you po, Mama. Akala ko po iniwan niyo po ako. He is traumatized. Ever since his mother left him in that dumpster, tila takot at takot siyang maiwan and I understand him. Kapag iniwan ka ng taong pinagkakatiwalaan mo, magiging sugat iyon na kahit kailan hindi maghihilom. You will be forever haunted by the memories. Hinalikan ko siya sa kanyang noo at ngumiti. No, baby. Mama will never leave you, okay? I love you so much. Jovan, magpagaling ka, ha? Kapag magaling ka na, punta tayong Disneyland, okay? Dahan-dahan siyang tumango. Ang hina-hina na niya. Sa tuwing magkakaroon siya ng seizures dahil sa sakit niya, di ko maiwasang mapaiyak dahil alam ko kung gaano kasakit iyon. Kaya hindi ko pinaramdam sa kanyang nag-iisa siya. I know what it feels having this illness without someone. Talaga po, Mama? Hindi pa po ako nakakapunta roon. Mahina niyang tugon. Kahit gusto niyang ipikit ang kanyang mga mata, mas pinili pa rin niyang makipag-usap sa akin. Pinipigilan ko ang luhang tumulo sa harapan niya. Ngumiti ako ng matamis. Oo, kaya magpagaling ka, ha? O siya, magpahinga ka muna dyan. Dito lang si Mama sa tabi mo. Hindi kita iiwan, okay? Dahan-dahan naman siyang tumango sa akin. Bumukas ang pintuan at dumating ang nurse niya. Hi, ma'am. Nandito ka pala. Lumabas po muna ako para kumuha ng pagkain, ma'am. Saka ako nakita ang hawak niyang pagkain. Ngumiti lang ako sa kanya at tumayo. Napatingin ako sa maliit na kamay na nakahawak sa kamay ko. Saan ka po pupunta, Mama? Bumuntong hininga ako at lumapit sa kanya. Pupunta lang si Mama sa labas. Babalik ako mamaya, okay? Dahan-dahan niyang binitawan ng kamay ko. Yumuko ako para halikan ko ang noo niya.
Ikaw na ang bahala sa kanya. May pupuntahan lang ako. Pilit kong pinipilit ang iyak ko. Nagpasalamat naman ako nang tumango sa akin si Claudine. Mabilis akong umalis at saktong paglabas ko ng pinto, saka nagsituluan ng mga luha sa mga mata ko. Ayoko makita niya akong umiiyak kaya pinipigilan ko. Mabilis akong bumaba at pumunta sa pinakamalapit na 7-Eleven. Bumili ng maiinom at umupo ako sa pinakadulo. While drinking, tumutulo naman ang luha ko dahil sa mga nangyayari ngayon sa buhay ko. Unti-unti nang nalabo ang paningin ko nang may magsalita sa harap ko. Hi miss, is the seat taken? Pinahiran ko ang mga luha ko, tiningnan ng babae. Tumingin ako sa paligid at nakita ko, sa harap ko na lang palang walang nakaupo dahil occupied na lahat. Tumango na lamang ako. The girl in front of me is so pretty. Napakaganda ng kanyang mata, tila namumula ang kanyang mukha. She looked like a delicate rose. Oh, I'm sorry dahil naistorbo kita. Naghihintay lang kasi ako sa husband ko, papalabas na yon. Nanatili lang akong nakatingin sa kanya. I don't know what's going on inside my heart right now. Hindi ko na naiintindihan ang sarili ko. Gusto kong umiyak ng umiyak. I am Bella by the way. Binigay niya ang kanyang kamay for a handshake, ngunit tinitigan ko lang to pero hindi naglaon, tinanggap ko na rin. I'm Farah. Nice to meet you. Mainang saad ko habang pinipigilan ang mga luha kong nahuhulog. Mukhang bothered siya habang nakatingin sa akin. Alam ko hindi ka okay, but just be strong. Dadaan lang lahat ng to just like me. I was once a battered wife. Walang araw na hindi ako sinasaktan ng asawa ko. People told me I was crazy dahil kahit sinasaktan na ako, nasa tabi pa rin niya ako. Ngunit hindi ko na kayang lahat ng pananakit niya, both mentally and physically. I left him. But years later, bumalik siya. And he did everything kaya pinatawad ko. I let myself free from all the hatred kasi everything deserves a second chance, right? Tumango lang ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nag-open up sa buhay niya. I don't know what's really your problem but I think you need to hear it. Ngumiti siya sa akin at hinawakan ng kamay ko. Doon nagsituluan ng mga luha ko. Is this a sign? Hey baby! A gorgeous man walked towards her and kissed her right cheek. Let's go? Tumango naman ng babae. Nabili mo na ba ang kailangan mo? This and that? Okay, let's go. Namingon siya sa akin at ngumiti. Just stay strong. Pagsubok ng lahat na napagdaraanan mo ngayon. Ngumiti siya sa akin at naglakad. Nakatingin lang ako sa papalayong bulto ng kanilang mga katawan. They look so happy together. Nang may maalala kong mabilis kong kinuha ang bag ko, hinanap ang business card ni Lance. Alam kong may tama na ako dahil malakas ang loob ko ngayon. I dialed his number and minutes later may sumagot dito. Hello? Who's this? Nadismaya ako na sumagot ang boses ng babae. Mabilis kong pinatay ang telepono. Uminom ulit at mahinang tumawa. What am I even expecting? Stupid. Ate, ang ganda-ganda mo. Alam mo ba yon? Inikutan ko ng mata si Thunder. This idiot left me at the party. Kung di dahil sa kanya, edi sana wala ako sa kalagayan ko ngayon. Don't ate me, Thunder. You left me. You put me into that mess. Huwag mo ko maati-ate. Tumigil siya kakakulit sa akin na makita niyang seryoso ako. Seryoso talaga ako ngayon. Hindi kasi birong ginawa niya. Okay, I'm sorry. Let me explain, ate. I think I saw Mia kaya sinundan ko siya. I saw her leaving. Sumakay sa taxi kaya sinundan ko. Mabilis akong napatingin sa kanya at sinampal. My God, Thunder! Your ex again? You're dating Claudine. Ano lang ba siya sa'yo ha? Laruan? Stop it, Thunder, or else hiwalay mo na lang si Claudine. You will just hurt her. Claudine? My child's nurse is my brother's girlfriend. Tumingin siya sa akin na may masakit na ekspresyon. Alam ko mahal niya si Claudine pero sa kaibuturan ng puso niya, mahal niya pa rin si Mia. In the past, Thunder loved someone and that someone was Mia. Naghiwalay sila dahil pumuntang ibang bansa si Mia para tuparin ang pangarap nito. They promised each other. Hihintayin ni Thunder si Mia kapag pwede na. Ngunit nalaman ni Thunder na may iba na si Mia roon and things get messy. Thunder became a womanizer and they apparently broke up and here goes Claudine. Tumino sa kanya si Thunder but Mia is here again. Hindi ko na alam sa kanila. Inawakan ko siya sa kamay. Thunder, you are my brother kahit di tayo sabay na lumaki. But I want you to know I will always support you as long as you are happy. Can Mia really make you happy?
O kaya ka lang nakakaramdam ng ganyan dahil wala kayong closure? Ayokong magsisika sa huli. Thunder? Lumayo siya sa akin at tumalikod. Alam ko tagos sa kanya ang sinabi ko. I want him to understand na hindi po pwedeng kapag iniwan mo ang isang tao dahil iba ang pinili mo ay pwede mo itong balikan kahit kailan mo gusto. No, that is not how life works. Anyway, pupunta ka ba sa condo mamaya? Bisitahin mo ang pamangkin mo, alam mong nandun si Claudine. Basta wag lang kayong gumawa ng milagro. May pupuntahan muna ako. Mabilis kong saad habang inaayos ang bag ko. Tumingin siya sa akin at tinaasan ako ng kilay. Saan ka naman pupunta, Aber? Hoy ate, babalik tayo sa Australia kapag natapos na yung annulment mo, kaya wag kang feeling sa mga lakad-lakad mo. Binatukan ko siya. Aba, pinagsasabi ng batang to. Hoy, itong nilakad ko para to sa annulment ko. Ayusin mong pananalita mo ha, kung ayaw mong tuktukan ko yung ulo mo. Saad ko sa kanya sabay inirapan. Napakabastos na bata. Baka makapagbalikan ka sa asawa mo ate ha. Nagsimula na ako maglakad at di na siya pinansin pa. Bahala siya kung anong iisipin niya. This morning I received a text from an unknown number. Ngunit nagpakilala naman kaya alam ko kay Lance ang number na yon. Let's meet today. Pag-uusapan natin ang gusto mo if you want to get this all done. Lance, do I have a choice? I need his signature. Kailangan ko ang pirma niya para tuluyan na ako makaalis sa bansang to. Having his last name means having memories I want to forget. Tumigil ang isang kotse sa harap ko. I saw Lance on the driver's seat. Nasa kondo pala ako ng kapatid ko at ito ang sinabi kong address kay Lance. Tumingin siya sa likod ko kaya't sinundan ko rin ang tingin at nakita ko doon si Thunder. He is looking at us intently. Tumitig din doon si Lance. Di ko na sila pinansin pa't sumakay na sa kotse niya. Mabilis naman niya itong pinaharuruhot. Slow down! Sigaw ko. Ang bilis niya magpatakbo para nakikipagkarera. Who is he? Tanong niya kaya napatingin ako. Who is he talking about? Who? Saad ko. That man. Is he Jake? Jake? Ah, akala niya si Jake si Thunder. Di ko siya sinagot. Kinuha ang cellphone ko at nagpindot ng kung ano-ano roon. Shit! Answer me! Malakas niyang saad. Pinalo ang manobela kaya ang resulta, gumewang ang sasakyan. What the heck is wrong with him? Are you two living together? Kung gusto mong maanal ang kasal natin because you two can have a happy ending? Pinagsasabi ng taong to. Narinig ba niya ang kanyang sarili? Ano bang gusto niyang palabasin dito? Na masama ako? Come on, Lance. I don't understand you. You have someone right now at kung marinig niya yung mga sinasabi mo, hindi ba siya masasaktan o magagalit? Come on, isipin mo naman ang mararamdaman niya. Nasasabi ko to dahil naranasan ko sa kanyang mga bisig. I may hate him pero ayokong maranasan ng babaeng kasama niya ngayon ang naranasan ko noon because it was hell. I was broken and hurt. I don't have someone right now, Farah. I only want you. Seryoso niyang saad. He only wants me? Napatawa ako. Is he being serious right now? Don't play with me, Lance, dahil hindi mo na ako madadala sa ganyan. How dare you say that in front of me after you chose someone over your own wife? Mariin kong sagad. How dare him indeed? If you only know, Farah. Mahina niyang saad. If I only know what? Umiling-iling ako. Hindi to pwede. Kung alam niya lang din ang nangyayari sa akin noon. Kung alam niya lang what I encountered while fighting for my life. I almost died. No, Lance. Kung alam mo lang ang nangyari sa akin noon. Mahina akong saad. It's so funny how we talk right now. Hindi ko akalaing magkakaganito kami. After we fight for our dreams. And having a complete and happy family. Hindi ko akalaing darating kami sa puntong to. Akala ko kasi kami na. Akala ko kasi panghabang buhay na. Hindi. Panandalian lang pala. Ano ang gagawin ni Farah? Ngayong ayaw ibigay ni Lance ang annulment na hinihingi niya sa asawa. Magawa kayang pumayag ni Farah. Sa kondisyong magsasama sila sa iisang bahay, kapalit ng pagpirma ni Lance sa annulment paper? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.